Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya ay sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila ay lumabas ng bayan at naglakad at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita nila ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na, ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangan umalis pa. Sabi ni Jesus, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila ay nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyupong lahat para sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Yan ha. Pinagpalang linggo po sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Nais kong simulan ang ating pagdinilay sa isang kwento. Ngayong linggo, ang ating kwento ay tungkol sa mag-ama na madalas maglakad magkasama. Hilig ng mag-ama na maglakad sapagkat habang naglalakad sila ay nagkukwentuhan. Nagkukwentuhan sa mga bagay na nakikita nila sa paligid. Isang araw, nag-iba ang gusto ng anak. Sa pagkakataon na yon, sinabi ng anak sa ama, "Hindi tayo maglalakad ngayon. Ngayong araw na ito, tayo ay magpapaligsahan, magpapaunahan, tatakbo. Ang sino mang unang makaakyat sa bundok, siyang panalo." At dahil ang ama, game naman, pinagbigyan ng anak. Sabay silang tumakbo. Parehas na bilis. Kahit matanda ng ama. Lumalaban ang bilis. At lalo naman binilisan ng anak ang pagtakbo. Ngunit, sa hindi inaasahan, unti-unting bumabagal ang takbo ng ama. Bumabagal. At dahil doon, nakakaungos ang anak. Hanggang sa mapansin ng anak, hindi na niya kasabay ang ama. Paglingon niya, huminto ang ama.
Sabi ng anak habang tumatakbo at nakalingon, "Ba't ka huminto, tay? Tinatanggap mo na ba na ikaw ay talo?" Sumigaw ang ama, no? Dahil malayo na ang anak. Sabi niya, "Hindi anak, may bato na sumiksik sa aking mga sapatos. Kailangan ko lang tanggalin. Kailangan ko lang alisin kasi masakit kapag tinuloy ko ang pagtakbo." At dahil huminto ang ama, mas napalayo ang agwat ng anak sa ama. No? Mas binilisan ng anak ang pagtakbo para mas mauna siya at makarating sa dulo at sa tuktok ng bundok. Sa di inaasahan, may mga bato rin sumiksik sa sapatos ng anak. Ngunit, hindi niya inisip huminto sa kadahilan ng titiisin na lang niya. No? Nakaungos na siya eh. Nakauna na siya. Titiisin na lang niya dahil sa dulo, saka na lang niya aalisin. Saka na lang niya tatanggalin. Pero ibang nangyari. Unti-unti, hindi na nakayanan ng anak ang sakit. Imagine mo, may bato sa sapatos mo, di ba? No? May sumiksik. Paano ka tatakbo? Sa una, kaya mo pa. Pero pag pinatagal mo, unti-unti nang sasakit. At dahil doon, pabagal ng pabagal ang takbo ng anak. Kaya naman, naabutan na siya ng kanyang ama. Ang tanong ng ama, "Oh, bakit bumagal ka ng takbo? Naabutan na kita." Sumagot ang anak, "Sumasakit ang talampakan ko, tay. May batong sumiksik na din sa sapatos ko." At habang tumatakbo, pinayuhan ng ama ang anak, "Huminto ka. Alisin mo ang bato." Ngunit, hindi nagpatinag ang anak. Tinuloy niya ang pagtakbo kahit masakit. Dahil bumagal siya ng takbo, naunahan na ng ama ang bata sa tuktok ng bundok. Pagtingin ng ama, hindi na makatakbo ni makalakad ang kanyang anak. Kaya sinundo na ng ama ang anak. Tinanong ng ama, "Bakit ka kasi hindi huminto? Bakit hindi mo muna kasi inalis ang mga bato?" Ang sagot ng anak, "Dahil akala ko pwede kong ipagpaliban. At saka na lang ito alisin pagdating ko sa bundok." Nangaral ang ama, "Yan, anak, ang nangyayari kapag pinagpapaliban mo ang problema. Pagdating sa huli, mas malaki ang dulot na sakit." Gaya na nangyari sa'yo. Kung inalis mo na ang bato, hindi ka aabuti ng 1 minuto. O baka abutin ka lang ng 1 minuto. Pero dahil hindi mo inalis, iindahin mo ang sakit ng 1 linggo. Mga kapatid, parang ganito. Parang ganito ang nais ituro sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Ang matutong harapin ang problema. Sabihin nyo nga, harapin ang problema. Sino may problema? Taas ang kamay. Yan, lahat tayo. At sige na lang, sinong walang problema? Taas ang kamay. Wala. No? Kahit mga bata may problema na. Sa bagay, no, yung mga kabataan ngayon, no, mabibigat din pala ang problema. No? Well, sino bang walang problema? Kaya nga, magandang matuto sa ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, problema sa pera ang tinatanong ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Sabi niya, "Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga?"
Hello? Sino sa inyo ang may problema sa pera? O, sige, hindi ko na itatanungin. Ikaw na lang bahala. No? Alam naman niya ng bulsa mo. No? Yung bulsa mo, mangungusap talaga, di ba? No? Kahit hindi nagsasalita yan, no? Ramdam mo. No? Ramdam mo. No? Eh, yan ang karamihang problema ng tao. Pera. Baka naman, wala sanang problema kung inuuna lang ang mga bagay na mahalaga. Yun ang problema. Ang ganda nung tanong di ba? Baka inuuna natin ang mga bagay na hindi naman mahalaga. Wala sanang problema kung sinusolusyonan muna kung paano magkapera. Ang problema, may problema sa pera, pero ang tanong, may trabaho ka ba? Hello? Ayun lang, Father, hindi na nakasagot, 'di ba? No? Ang problema, no, solusyonan mo paano? Ang solusyon, paano ba magkapera? Mahirap 'yung namumroblema sa pera, pero una pa lang walang ginawa para magkapera. 'Yun ang problema. Hindi pera ang problema. Ang problema, ugali. Ugali. Kung minsan, ang unang problema, pag-usapin ng pera ay hindi dahil kulang o wala, kundi ang ugali pagdating sa pera. Tamad, kaya walang pera. Magastos, kaya walang pera. Hindi nagbabudget, kaya walang pera. Nagbabudget po ba kayo? Ha? Nagbabudget? Sa ibang homily ko na lang kukwento kung paano ako mag-budget kasi hahaba talaga homily ko. No? Di ba dapat? Nililista mo ba? Nililista mo ba yung gastos? Ay, maglista. Doon mo makikita kung ano ang unang problema. No? Kasi madalas naglilista tayo. Pero hindi mo nililista yung mga hindi mahalaga. Nilista mo ba yung pinang-load mo? Nilista mo ba yung pinangsugal mo? Hello? O, ba't di kayo makasagot? Nilista mo ba yung pinambili mo ng kung ano-ano? Nilista mo ba? Yun ang problema. Subukan mo ilista yan. Tignan mo, mas marami pa yan kesa sa pambili ng pagkain. Di ba? Magkano pinatalo mo sa sugal? Tapos kakain ka sardinas. Magkano cellphone mo? Tapos ulam mo. Kayo na nagsabi, alam nyo na yung ulam nyo. Diba? No, kung minsan, hindi pera ang problema. Ugali. Paano gastusin ang pera? Hindi iniisip ang bibilhin, kaya walang pera. Diba? Father, pagkain naman ang binili namin. Teka muna. Anong pagkain? Hindi lahat ng pagkain nakabubusog. Tama? Ilocos empanada. Gaano kakatagal kayang busugin ng halagang 115 Ilocos empanada? Sige nga. Hello? Diba? Kung minsan, kailangan iisipin mo muna maigi. No? Saan ko ba gagastusin? Pambiling Ilocos empanada, walang problema. Sasamahan mo pa ng kape. Magkano kape? 200. 150 plus 200, 350 na. Diba? Okay, nabusog ka, 30 minutes. Totoo naman, diba? Maya-maya, gutom ka na ulit. Pero yung 350, kung binili mo ng pagkaing nakabubusog, ilan ang pwedeng makakain sa 350? Kayo nang bahala ano niyan, di ba? Ilocos empanada pa lang yan. Paano na yung pinambili mong pangkilay? Panglabi? Pangmata? Pangilong? Ano pa? Hindi ba? Kaya minsan, di ba? Wala naman. Sa pera ang problema. Sinisisi natin ang pera, pero ang totoo, sa pag-uugali, paano humawak ng pera.
paano humawak ng pera. Samantala, sa ating ebanghelyo, si Jesus may pinagdadaanan. Sino may pinagdadaanan dito? Taas niya ang kamay. Ako lang? O, yan, lahat, no? O sige, sino walang pinagdadaanan dito? Taas ang kamay. Si Jesus may pinagdadaanan. Siya ay namatayan. Naalala nyo? Yung ebanghelyo kahapon? Namatayan si Jesus ng kapamilya. Sinong namatay? Si Juan Bautista. Ano ni Jesus si Juan Bautista? Pinsan. Kahapon, pinapugutan ng ulo si Juan Bautista ni Haring Herodes. Yun ang ebanghelyo. Nang dahil lang sa pangangaral ng pagiging matuwid. Kung tutuusin, no, wala namang kasalanan si Juan. Kung tutuusin, yung pagkamatay niya, masakit. Kasi hindi inaasahan, hindi dapat. At kung tutuusin si Jesus, nagluluksa pa. Nagdadalamhati dahil masakit ang pangyayari. Pero kahit may pinagdadaanan at kahit nasasaktan si Jesus, inuna pa din niya ang mga problema ng iba. Grabe talaga si Jesus, no? May sarili pinagdadaanan, pero ang inuna, problema ng iba. Dahil siya'y nahabag. Ano problema ng iba? Sila'y may sakit. Narinig nyo? Di ba sinabi? Nilapit sa kanya lahat ng may sakit. Piruin mo yun. At marami sumunod kay Jesus. Sabi nga, 5,000. Sa 5,000 na yun, ilan ang may sakit doon? Hindi ko na alam. Hindi na nabilang ng ebanghelyo. Hindi na nasabi kung ilan libo. Nabilang lang kung gaano karami lahat ng tao. Pero ilan ang may sakit doon? Pero kahit may pinagdadaanan si Jesus, kahit nagdadalamhati at nasasaktan, inuna niya ang iba. Siguro naisip niya, madami pa naman akong araw para magdalamhati kumpara sa mga may sakit. Baka hindi na umabot yan ng susunod na araw. Kaya hindi pwedeng ipagpaliban. Di ba ganon yon? Kahit may pinagdadaanan ka, kahit may problema ka, uunahin mo yung mahalaga. Iisipin mo kung ano muna ang mahalaga. Yung mga magulang dyan, alam ko, maraming pinagdadaanan, problema na mag-asawa, pero hindi naman pwedeng pabayaan ang anak. Diba? Yung mga bata, no? Kahit may problema, dapat hindi rin pwedeng pabayaan ang pag-aaral. Diba? Kahit na mayroong problema sa kumpanya, ibig sabihin ba, hihinto na ang buhay? Hindi. Tutuloy mo pa rin. Gagawa mo ng paraan. At kaya ni Jesus, inuna niyang mahalaga. Pero hindi natapos dito ang problema. Dahil matapos pagalingin ang mga may sakit, sumunod sa kanya ang libo-libong tao. Ang sumunod na problema, paano sila pakakainin? Ayun ang problema. 5,000 ang tao. Paano pakakainin? Hello? Sabi nga ng mga alagad pauwiin mo na kasi. Pauwiin mo na bago dumilim. Sila na maghanap ng pagkain nila. Pauwiin mo na. Hindi natin kaya. No? Ano sabi ni Jesus? Kayo ang magpakain. Kayo ang magbigay. Sabi ng alagad, kami magbigay. 5 ang tinapay. 2 isda, kami magbigay. Pero ang galing ni Jesus. Sinabi niya sa mga alagad, solusyonan niyo muna. Akong magpaparami. Ibigay mo muna. Akong bahala. Kumilos ka muna. At hindi ka na magrereklamo pa. Madalas, kapag sa problema, kung anong madali at kumbinyente, yun ang pinipili. Kung minsan pa,
pinapasa na lang natin ang solusyon sa iba. No? Parang yung mga alagad, nagtuturo. Ipawiin mo na. Huwag mo na kasi yan. No? Pinoproblema mo pa eh. 5,000 yan. Nakalimutan ng mga alagad. Napagaling nga eh. Sa sakit ang maraming tao, tinapay pa, hindi niya kayang paramihin. Hello. Madalas yun nakakalimutan natin. Kung ang Diyos, no, kaya kang pahingahin araw-araw, kaya niyang bigyan ka pa ng hininga araw-araw, ano ang hindi niya kayang gawin sa'yo? Yan ang madalas nating malimutan. No? Pag nagkakaproblema, ang lumapit sa Diyos. Bakit? Pakiramdam natin, wala namang magagawa yan. Pakiramdam natin, hindi sasapat yan. Pero, gaya ng ginawa ni Jesus, sa tinapay at isda, pinaspasan niya para maging sapat. Yan ang kayang gawin ni Jesus sa ating mga problema kapag inilalapit mo muna sa Kanya. Pero ang tanong, kung kilos ka ba? Kikilos ka ba? Baka naman ipapasa mo lang din sa iba ang problema. Mga kapatid, normal magkaroon ng problema. Pero, dapat hinaharap at hindi pinagpapaliban para hindi magdulot ng malaking kapahamakan. Kaya, alamin ang mahalaga at dapat iniuna. At higit sa lahat, ang problema, hindi tinatakasan, kundi sinusolusyonan at ipinagdarasal. Amen? Amen. Kapag may problema, Diyos ang inuuna. Sabihin nyo yan, sa mga kapitbahay nyo. Alam ko kayo nagsisimba na. Yung mga kapitbahay nyo na namumroblema, sabihin mo kasi magsimba. Diyos ang inuuna kapag may problema. No, hindi ka man bigyan ng pera, bibigyan ka ng biyaya na masolusyonan ang iyong problema. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.